gutom na ako eh. Nay, ako rin. Ba't ngayon lang sila nag-aagahan? Paano? Dalawang yan. Gusto, kasabay ka pa. Tiyaga nga maghintay eh. Hoy, masama yung nalilipasan ng gutom, ha? Kaya kahit na wala ako rito, kakain kayo, ha? Sumabay ka na, Teresa. Maalala ko nga pala, Mario, napadaan ako kanina kina Kaburo at nakuha ko na yung kinita natin nung nakaraang kinsenas. 570 lang. Pasensya ka na, talagang mahina. Natapat sa kabilugan ng buwan, eh. Pero tsak, susunod na partihan, malaki-laki na. Tsaka, Nay, nakuha niyo na pala yung pera. Sana ibili niyo naman akong bagong sapatos dahil yung tsinelas ko luma na eh. Nay, ako rin. Pero gusto ko, baro. Sa bakasyon na. At ikaw, Nonoy, hay, ang pag-aaral mong asikasuhin mo. Nakausap ko yung teacher mo at inirereklamo ka sa akin. Hindi mo daw ginagawa ang homework mo. Bayaan mo, maski hindi ko ginagawa ang homework ko, siguradong papasa ako eh. Tsaka matalino yata ako. At alam niyo, paglaki ko, ayoko maging mangingisda. Gusto ko maging sundalo katulad niyo. Tsaka tay, ba't naman kayo umalis sa pagsusundalo? Ang nanay mo, tanungin mo. Tama na yan, Nonoy. Masyado ka maurirat. Kumain ka na lang ng kumain. Oo, kung si Cesar din lang ang magiging asawa mo, mabuti pa, magburo ka na lang. Napakabait naman ni Cesar eh. Ang totoo, pagkatapos ng kasal namin, maninirahan na kami sa Maynila. Hayop na matanda ka! Nahuli rin kita! Anong nahuli? Eh di ang paninilip mo! Tinitingnan ko lang ito niluluto Huwag ka na mo eh. mabirang pahudas ka! Kalat na dito na ikaw hari ng mamboboso! At naniniwala ka naman. Ikaw na matanda ka, demonyo ka, kumakalog na yung tuhod mo, mahilig ka pa! Walang hiya ka, napakademonyo Hindi na ako mo! ulit, Wala ka Pasing. nang ginawa kundi Aray, puro hindi na ako ulit, mamboboso, Pasing. mamboboso na lang Pasing, ginagawa mo! sakit. Halika dito, bumalik ka dito! Naku, Halika! huwag kayo malinawa sa asawa ko. Hindi totoo sinasabi Demonyo niya. ka! Halika nga! At ikaw naman babae ka, bubuka-buka ka kumaligo, natukso tuloy asawa ko! Huwag na kayo mag-alit kay Belen. Talaga namang busero yung asawa niyo. Sige, abulin niyo. Demonyo ka! Demonyo ka! Ayos ba? Ikaw, bakit paliwanag? Kung kapit bahay na, huli mo na asawa ko, busero! Demonyo! Halika na! Halika dito yung pakto ka! Yan ang kumpare mo tulos, Ay, naku. nahuli na asawa niya. Eh, ba't ako'y dadamay mo? Pareho naman kayong busero ah! Ay, di ba't? Wala naman binobusohan ko. Ay, naku. Tahimik na! Ito ang bagay si Mang Kulas. Ito ang iyahandog natin sa kanya. Sige. Si matandang kulas ay masyadong pilyo. Kahit matanda na, sa tabi ng poso, laging nag-isyoso. Ngunit ang nangyari, nahuli ni Kapasing, siya ay nabuko. Kung di nakatakbo, itong si Mang Kulas ay putok ang ulo. Sabay tagay ng sumayang inuman. Tagay ng tagay, wag mong lalagpasan. Ang tumanggi sa tagay ay sasakit ang tiyan. Itago ang mga babae! Dali nyo! Dali kayo!
Hoy, tanda! Bakit nagtakbo ng mga taga rito? Nangatakot ho sila eh. Hindi ho sila sanay sa putok. Natatakot? Nagkakatuwa lamang ang mga tauhan ko dahil sa makakatikim na naman sila ng alak. Hoy, tanda. Bakit hindi ka kumikilos? Gusto mong pasabugin kong baon ng ulo mo? Ibaba mo yan, Ingo! Matutulungan ba tayo ni Tanda kung tatakutin mo? Tanda, saan nandun tindahan dito? Doon ho sa looban. Halika kayo, sasamahan ko kayo. O di nakita mo? Nagsuot sa mga lugar para magtaya! Pagi! Tatakbo ng mga tao! Sige, pinigilan ang mga kukunyo yan! Oh, isang buhay! Oh, wala balak! Alam mo, Pagi, sa palagay ko nanggaling na tayo dito. Sa lugar nito. Mari nga, hindi ko lamang matandaan. Pwedeng matagal na. Tanda, umupo ka. Sige na. Ikaw, Tanda, ba't di ka minom? Ay, sige ho. Samaho sa akin yan. Tumigil na ako sa pag-inom. Bahala ka. Matagal ka na ba rito? Mangilan-ngilan pa lang ho ang bahay sa pulong ito. Nandito na ako. Wala ba rito nga gagawin katulad namin? Mga tulisan dagat. Hindi kami mga tulisan dagat. Ano ba ang tawag sa inyo? Mga mangangalakal na magdaragat. Tanda mo! Hmm? Mga negosyante. Hoy, Tanda! Wala ba makakain dito? Puro alak lang ba nandito? Sabi niyo alak lang para mainom ng mga bata niyo. Paano kami tatagal niyan kung walang pagkain? Kailangan merong makatay na hayop man lang. Wala ba nun dito? Marami ho. Hoy, kayo! Manghuli kayo ng baboy, manok, kambing, kahit na ano! Sige, lakad na! Oh, narinig nyo sabi ni Pagi! Sige mga bata! Lumakot kayo! Kumuha kayo ng mapapatay dyan! Kahit baboy! Manok! Nasawa tayo rito. Iinom tayo hanggang gusto natin. O, inom. Tama na, kami naman! Dali lang. Wala akong pulutan, ha? Sige, bilisan mo ha! Bakit ako? Day! Day, wag! Huwag kang lalapit! Wag! Day! Ito ang pulutan! Wag! Huwag mo akong lapitan! Bawa ka! Matakot. Bawa ka! Wag! Yan lang ba?
Sige, maghanap tayo! Sila na, naghahanap pa ron. Sige, patingin! Ano ka lang yan? Pagi! Para sa mga tao na kapaligid dito sa natin. Mamaya pa maluluto yan. Ha? Pangalat ka ng tao. Doon. Doon sa dulo. Oo. Oo kayo. Magsigalat kayo lahat. Ikaw! Umiiwas ka sa inuman. Pare, kaya pa ba? Kaya pa. Yeah. Oh, dali-dali yung kambing! Tingnan nyo!
Huwag, Mario! Si Mario. Nandun ho. Natatandaan mo ba ang medalyong ito, Mario? Bago namatay ang iyong lola, ito ay pinamana sa iyong ina. Mahalaga sa akin ang kwintas na ito, Celso. Ngunit kung kinakailangan ipagbili para sa kaligtasan ni Mario. Buring, ipagbili mo ng lahat, wag lang yung kwintas na yan. Yan lang iniwang pamana sa iyo ni Inay, ipagbibili mo pa. At saka ano pang kaligtasan na ikatatakot mo? Ayan, pinatawag ko na sa Aling Rosa. Siya nga naman. Bukod sa pagiging manghuhula ng matandang yan, ay balitang-balitang magaling din siyang albularyo. Marami na siyang napagaling dito sa atin. Celso, mag-iisang linggo nang nilalagnat ang ating anak. Baka kako kailangan dalhin na siya sa ospital sa bayan. Hindi na kailangan. Paulit-ulit ko nang tinawas ang batang ito. Maliwanag na lumalabas na napaglaruan lamang siya ng mapuputing duwende. Nakita nyo na? Ayun lang eh. Kayang-kaya ni Aling Rosa itaboy ang mga duwende yan. Kay pula, kay dilaw, kay putim. Halika kayo mag-asawa. Napansin ko, meron palang 3 nunal na mapupulang batang ito sa balikat. Maliit pa ho siya nang mapansin ko yan. Buhay na buhay nga ho eh. Nalalaman ba ninyong kahulugan nito? Ay, ang pagkaalam ko ho, basang krus daw. Pero hindi ako naniniwala sa kasabihan ng mga matatanda. Celso, huwag mo sanang ipagwalang bahala ang mga kasabihan ng mga matatanda. Marahil ay natatandaan mo ang nangyari kay Kumaring Sepa. Hindi ba't may anak din siyang babae na may nunal din sa balikat? Hinulaan ko yun, na ang batang yun ang siyang magdadala ng kapahamakan sa kanilang buhay. Hindi ba nagkatotoo? Nasunog ang kanilang bahay. Dahil sa paglalaro ng posporo ng batang yun. Aling Rosa, ano ho ang ibig sabihin ng mga nunal na yan? Puring, Celso, ayoko sanang bigyan kayo ng alalahanin. Ang kahulugan ng mga nunal na ito'y sagisag ng 3 malalagim na kapahamakan na daranasin ni Mario. Nakapangingilabot na mga pangyayari ang maaaring kasangkutan ng mga mahal niya sa buhay. Ngunit kung siya'y makaliligtas sa mga panganib na ito, ay maaari siyang gantimpalaan at mabuhay ng matahimik. Nangilabot ang mga magulang mo sa sinabing hula ni Aling Rosa. Ngunit hindi nasira ng loob ang iyong ina. Alam niya kung saan siya dudulog.
Naging panata ng iyong ina na lumakad ng paluhod habang dinadasal niya ang rosaryo. At iyan ay alang-alang sa kaligtasan mo sa itinakdang krus sa iyong balikat. Matatagang pananalig niya sa kapangyarihan ng Diyos. Parang dininig ng Diyos ang mga dalangin ni Paulo. Naging tahimik at mapayapa ang kapaligiran. At naging maunlad ang kabuhayan ng iyong mga magulang. Dito, tayo. Ngunit isang dapit habang papalubog ang araw. Mario! 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 Celso, lubog na ang araw, wala pa sa bahay si Mario. Saan kaya nagsuot yun? Andiyan lang sa tabi-tabi. Kanina lang, kita kong kalakalaro ng mga anak ni Kuya Martin eh. Ako yung batang yan, oo. Lagi na lang akong pinag-aalala. Uuwi lang para mananghali. Pagkatapos maghapon na maglilima yun. Oo. Ang taong ito, hindi na nasanay. Lalaki ang anak mo. Mapipigilan mo layang kapag ka may sakit. Oo, isa ka pa naman eh. Oo, si Puring oh. Hindi yata nababawasan itong ating iniinom eh. Mario! Lagyan natin konti. O, konting-konti lang Mario! ha. O, lagyan mo na rin ito. Mario! 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 Babae! Babae nga! Puring! Ilan lamang tayong nakaligtas sa unang ginawang pagsalakay ni Pagi at ng kanyang mga tauhan. At ako'y naniniwala ang pagkakapas lang sa iyong mga magulang ay katuparan ng 3 kapahamakan na sinasaad sa mga hula ni Aling Rosa. Ang pagkakapatay mo kay Pagi ay naganap sa di mo sinasadyang paghihiganti. Dapat pala tayong magpasalamat sa medalyong ito na siyang nagturo sa taong pumatay sa mga magulang ni Mario. Kaya, Teresa, pakaingatan mo sana yan. Akong bahala. Akong bahala. Akong magsasabi kay Martin. Tata! Ang mga tao magsisiligas! Natatakot to sila! Iwanan na itong pulong bato! Teka! Bakit? Saan ba kayo pupunta? Lilisanin na namin ang pulong bato. Naaalala niyo pa ba nang unang sumalakay dito si Pagi? Noon namatay ang mga magulang ni Mario. Ngayon ay ikalawang pagsalakay. Nalalaman ko, marami pang nalalabing tauhan si Pagi. Hihintayin pa ba natin ang kanya ikatlong pagsalakay? Tama! Alis tayo! Yan na nga, magsialis tayo dito. Hindi pa nga umalis na tayo! Ano ba, Kapisyo? Baka balikan tayo ng ibang tauhan ni Pagi. Kailangan tayong umiwas. Baka tayo mapahamak.
Hindi natin maaari ipakipagsapalaran ang ating mga buhay. Kalaban na natin ang mga tulisan at tayo maaari usigin pa ng pamahalaan. Aalis kayo? Kung kayo'y aalis, saan naman kayo pupunta? Ang ibig niyong sabihin, iiwanan niyo inyong mga ari-arian na kay tagal na panahon yung ipinundar? Si Pagi patay na. Kung meron man siyang nalalabi pang ibang mga tauhan, ay hindi na nila mag-iisip ang bumalik dito. Sapagkat dito, napatay ang kanilang pinuno. At tungkol naman sa pag-uusig ng batas, wala tayong dapat panagutan sapagkat ang mga taong napatay natin ay masasama, mga tulisan! At kung ang kapahamakang kinatatakutan niyo ay dumating, ako mismo magtataboy sa inyo, itutulak ko kayo upang umalis na kayo dito sa pulong bato! Alam kong kayo'y pagod na pagod at masyadong naligalig. Ang mabuti pa ay magsiuwi na kayo. At pakiisipin niyo mabuti ang aking mga sinabi. Paano? Mabuti pa nga. Tayo na. Tayo na mga kasama. Umuwi na raw tayo. Tayo na. Umuwi na tayo. Mario, tama ba yung tinayo ko sa ating mga kasamahan? Tama kayo, Tata Martin. Pero kailangan, mag-ingat na rin tayo. Huwag, kuya, baka magalit ang itay. Tabihan mo nga ako. Baka magising siya eh. Nagising na nga ako. Okay, dalawa, anong ginagawa niyo rito? Ha? Kasi po, itay, tinitingnan po niya yung mga nunal ninyo eh. Kasi po naman, nakakatuwa yung mga nunal niyo eh. Ang pupula, dikit-dikit pa. Nonoy, lahat na lang pinapansin mo. Kasi po ako wala eh. Sana magkaroon din ako. Nonoy, ayoko mabanggit-banggit mo yan. Bakit ho? Basta't huwag kang magtatanong tungkol yan! Nonoy, Marita, pumanawag na muna kayong dalawa. Opo, itay. At saka, Nonoy, isilong mo nga pala yung binilad kong daeng. Opo. Ikaw naman, banggit lang ang tungkol sa nunal mo, nagalit ka na kaagad. Hanggang ngayon ba naman naniniwala ka pa sa mga pamahiing yan? Nabigla lang ako, Teresa. Pinaalala lang sa akin kamalasan ng hula. Taong to, malas ba naman niyang dala-dalawang ating anak at pareho namang malulusog? Mapalad nga tayo, tahimik ang ating buhay. At saka malakas naman ang kita mo sa pangingisda. Papalubog na pala ang araw. Magpapalaot na ako. Nakapagluto ka na ba? Oo, sandali at ihahanda ko. Mga kanayon, dumating na tayo sa mahalagang bahagi ng ating pagdiriwang. Ang pagbibigay parangal sa ating mahal na patron na nagbibigay ng laksa-laksang biyaya na nagbubuhat sa pusot ng karagatan. Sisisirin lang, Corona. Kayang-kaya ko yan. Yabang mo naman. Nakahanda na ba kayong lahat? Handa!
simulan na natin ang paligsahan. Malalaman na natin kung sinong pinakamagaling na maninisi sa taong ito. At ang lahat ng kalahok ay maghihintay muna na lumubog ang korona ito sa ilalim ng dagat. Maliwanag ba? Kuya mo? Andun po, tumalon. Sisisirin po daw ang corona. Naku, Mario. Saan tumalon? Doon po. Tama! Si Mario, hinahanap si Nonoy! Tulungan niyo! O ano kuya, giniginaw ka pa ba? Hindi nga, nainitan ako eh. Oy, huwag mong tatanggalin yan. Kailangan sa'yo, pagpawisan ka at nang matanggal yung konti mong sinat. Mario, hindi mo maiaalis na ako hindi ka ba eh. Akala ko'y naganap ng ikalawang kapamakan dun sa hula. Pwede ba, Tata Martin, huwag niyo nang paalala sa akin ng kapahamakan yan. Nakapanghihina kayo ng loob. Masyado kayo nervyoso. Eh, paano to sa nangyari kanina? Oh, hindi na nga bale. Mabuti pa, akyatin mo ng asawa mo. Dalawa na kaming ninenervyos. Oh, Sendong, alika na. Uwi na tayo. Sendong, papalaw tayo mamaya. O sige, Marita, bantayan mo yung kuya mo at huwag mo ipaalis ang kumot, ha? Kumusta si Nonoy? May konting sinat pa eh. Yung anak mo yan, oo. Wala nang bukang bibig, kundi sa paglaki daw niya, siya nang sisisid sa corona. At sa paglaki daw niya, gusto niya maging sundalong katulad mo. Teresa, hindi naman masama sa isang batang mangarap sa kanyang kinabukasan. Hindi nga, pero hindi naman kaila sa'yo na ayaw kung sundan niya yung mga yapak. Baka paglaki ng batang yan ay hindi natin siya maawat sa kanyang kinahihiligan. Panahon lang ang makapagsasabi, Teresa. Katulad ko. Hindi ko pinangarap maging sundalo. Pero
Ayan na pala si Mario. Tuloy, Mario. Halika. Mario, Magandang araw, tuloy ka. Mrs. Naku, kababasa ko lamang ng tungkol sa raid ninyo doon sa may bunga. Nahuli mo pala ang buong sindikato. Halika, maupo ka. Congratulations. Binabati kita. Maupo ka. Oh, ayan na pala si Teresa. Maiwan muna namin kayo, ha? Congratulations. Salamat, Jog. Sige, iwan ko na kahit papasok pa ako. Sige. Ewan ko kung dapat ako matuwa sa balitang yan. Bakit naman? Kasi, dahil sa tagumpay mo sa misyong ito, tiyak na magkakaroon ka na naman ng mas mabigat na assignment. Alam mo ba ang mga lakad mong yan ang nagiging hadlang sa ating pag-iisang dibdib? Walang maaari maging hadlang sa ating kasal, Teresa. Mahal kita. Mahal din kita, Mario. Ngunit yan ay hindi sapat na sandigan para sa isang matatag na kinabukasan. Hanggat ikaw ay nasa serbisyo, hindi mapapanatag ang aking loob. Pero, Teresa, Matagal na natin pinagtatalunan ito, Mario. Nangako ka sa akin na magtagumpay ka lamang sa misyon mong ito, ay magpapakasal na tayo. Ngayong nagawa mo na, siguro naman pwede mo nang tuparin ang iyong pangako. papayag ka bang maging asawa ng isang mangingisda? Babalikan ko sa Pulong Bato ang maliit na lupain na iniwan sa akin ng aking mga magulang. At doon pagyayamanin ko ang dating hanap buhay namin. Pwede ka ba ron? Kung saan ka naroroon, liligaya ko. Mario, tulungan mo ako. Tulungan mo ako maitanim sa murang isipan ni Nonoy na ang buhay ng sundalo ay mapanganib. Teresa, kung tutuusin, maging sa pangingisda, marami nagbabantang panganib sa gitna ng laot. Totoo. Sa tuwing ihahatid ka namin ng iyong mga anak upang pumalaot, ay natatakot akong baka sa kinabukasan na hindi ka na makabalik. Baka isa ka na sa mga napahamak sa gitna ng karagatan. Yan din ang pinangangamba ko. Ayokong makalakihan ng ating mga anak ang buhay mangingisda. Ang pangarap ko para sa kanila ay makapag-aral at makatapos. Hindi sa POC na ito matutupad ang mga pangarap mong yan. Kailangang lisanin natin ang Pulong Bato alang-alang sa kanilang kinabukasan. Aalis tayo rito. Hihintayin lang natin ang bakasyon ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Salamat, Mario. Salamat. Iwanan muna kayo, Mr. Yana. Kunting panahon na lang ang pagtitis mo, Dennis. Naunawa ako paghihirap mo. Ang 8 taon pinagtiis mo sa silyang yan. Ngunit tulad ng pinangako ko sa'yo.
Babayarin ko ng mahal ang magtanggol na yan. Walang kwenta sa akin maubos man ang ating kayamanan. May paghiganti lamang kita. Salubungin niyo. Barakuda, medyo may kahirapan humanap ng mga upahan. Pero, iba talaga ang kapangyarihan ng salapit. Siya si Bogart, si Dalton, at si Vic. Magandang umaga. Alam niyo siguro kung bakit kayo narito. Tayo sa loob. Ito ang aking anak, si Dennis. 8 taon siya naghihirap sa silang ito. 8 taon din kami nagtiis ni Maxim sa binangkuhan. Kung yun lamang ay maaari kong magpasensya. Pero tuwing makikita kong paghihirap ng aking anak, paghihirap na maaari niyang baunin sa hukay, yan ay hindi maaari palagpasin. Ang punot dulo ng lahat ng ito ay si Magtanggol. Paniguro at high-powered ang baril na ito. Para sa inyo yan, kaya ako na binigyan ng pera eh. Tay, ito para may baon kayo sa laot. Tay, ako rin, oh. Kunin mo na, Mario. Alam mo naman yung mga batang yan. Gusto ko lang pabaunan. Sige, hati tayo. Hoy, matulog kayo maaga ha. Para pagbalik ko bukas na madaling araw, sabay-sabay tayo mag-almusal ha. Sige. Teresa, alis na kami.
Barakuda, dumating na ang mga taong inutusan ko. Natagpuan na nila kung nasaan si Tiniente Magtanggol. Ang pera hindi natin pag-uusapan. Kahit na magkano ibabayaran ko kayo. Ang importante ay mapatay niyo si Magtanggol. 10 ng kanyang pamilya. Kahit isa sa kanila ay wala kayong ititirang buhay. Pero dapat, malinis ang trabaho. At huwag kayong papaltos sa lakad yung ito. Maasahan nyo kami. Kahit minsan hindi pa kami pumaltos. Katunayan nga ho, kasama ko na ang pinsan ko eh. Galing na ho siya roon sa lugar ni Magtanggol. Kumpleto ang nakuha kong impormasyon. Ang araw at ang oras ng kanyang pangingisda. At pati rin ang araw ng kanyang pamamahinga at pamamasyal. Masisiyahan lamang ako pag natupad na ninyo ang ating usapan. Ang aking kumpare, sunod-sunod ang anak. Sa pagtatrabaho, walang kakupas-kupas. Hanggang sa tumanda, ay talagang buenas. Sumisiping pa rin, kahit bumaligtad. Sabay tagay, nang sumaya ang inuman. Tagay ng tagay, huwag mong lalagpasan. Ang tumanggi sa tagay ay sasakit ang tiyan. Inom na, tulad ng inom mo kanina. Kung hindi ka iinom, lagot ka sa iyong tiyanan. Inom na, tulad ng inom mo kanina. Kung hindi ka iinom, lagot ka sa iyong tiyanan. Mario, natatapos na maglaro ang mga bata. Bilis-bilisan mo at aapurin ka ng mga yan. Huwag kang mag-alala, abot na to. Pagdi ko, matatagalan pa sila. Naglalaro pa eh. Mukhang may konti tayong salo-salo ah. Oo, kaibigan. Saluhan nyo kami. Salamat. Hinihintay pa ako sa bahay. Pala Mario, wala pa palang gatong ito. Pakikuha mo ako ng kahoy. Nakita mo na, kanina inaapura mo ako. Yung pala sinayang mo, wala pang gatong. Nakalimutan ko eh. Sige, kuha kita. Teresa, pakipit mo lang yung manok. Sige ako.
maaaring balutin sa ginto at salapi. Ngunit ang isang buhay kahit kaila'y hindi mabibili. Hindi ba't mayroon tayong isang lumang kasabihan? Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Mario, maraming nagtataka sa ating mga kanayon na kung bakit 4 na kabaong ang ililibing. Gayong buhay ka naman. Pinagpaliwanagan ko sila. Sinabi kong ikaw ay nag-aalala na baka bumalik ang mga kriminal. Check na maraming madadamay. Sinabi kong umiiwas ka lang sa kapahamakang maaaring mangyari. Ang gumugulo sa akin, Tata Martin, ay ang mga basyong ito. Hindi sa pangkaraniwang baril ginagamit ang mga balang ito. Talagang gusto kami ubusin. Naniniwala ako sa mga sinabi mo, Mario. Kaya mag-iingat ka. Ang pagkamatay ng iyong asawa at mga anak ay sinyalis na natupad na naman ang ikalawang kapahamakan sa mga hula ni Alin Rosa. Baka ay 3 kapahamakan ay... Ang 3 hula, Tata Martin. Paubaya ko na sa Diyos. Magandang gabi ho. Upo kayo. Oo. Nasiguro kung masisihan kayo sa laman ng mga sobrang yan. Ayos ang trabaho, kaya ayos din ang bayad. Marami yung salamat. Baka ho kailangan nyo pa ang serbisyo namin. Sabihin nyo lang kay Martin. Uminom muna kayo bago kayo umalis. Oh, tapos na rin ang problema mo. Siguradong maligaya na si Dennis niyan. Dahil naipag-ikanti mo na rin siya. O, ito tandaan nyo, ha? Huwag kayo masyadong papagabi. Ngayon, kung ayaw kayong bitiwan, takalan pa nyo ng 30. Ayos ba? Ha? Para ka naman sirang plaka pidyong eh. Ano kami, bali? Alam mo, hindi kayo bali. Dali lang. Oh, Mr. Mayor. Ito na ho sila. Yun yung pinag-usapan natin. Ito. Lapit, nene, lapit. Kayo na ang bahala sa kanila, ho. Piling-pili ho yan, mga taga-probinsya yan. At yung pantasyo, kayo na rin ang bahala. Ako na ang bahala, Reglado. Sakay na kayo. Sakay na, mga iha. Sakay na, magpapakabit kayo, ha? Papakabit. Pidyong. Nagbago ka na pala ng linya. Tiniente, ba't kayo napadpad dito? Ikaw talaga sadya ko eh. Saan ba tayo maaaring mag-usap?
Eh, sir, doon ako nakatira sa looban eh. Eh, kung hindi nakakaya sa inyo, doon tayo mag-usap. Teka. Sa makinlipabaw kayo. Dito. Pijong, kanina pa ako walang tawag. Para sa akin na ba yan? Eh, hindi ka talito. At saka, ikaw naman magpahinga ka na, matanda ka na eh. Halika. Pijong, akin na lang yan. Type na type ko siya. Hindi nga katalo eh. Halika, sir. Tanda, umuwi ka na. Halika kayo, sir. Halika kayo. Pasensya na ho kayo. Medyo magulo itong bahay namin at saka alam niyo naman ang buhay ko. Umpo muna kayo. Anong gusto niyo? Kape o... Wag na, Pidjong. Salamat. Katatapos ko lang eh. Madali ka rin palang hanapin eh. Nagtanong lang ako sa mga standby sa bilyaran eh. Tinuro ka agad ng lugar mo eh. Alam niyo naman, medyo popular tayo rito. Dahil sa mga alaga kong... Yung nakita niyo sa labas. Yun ang pinaghahanap buhay ko eh. Ay, siya nga pala. May sinabi ko sa akin na may pag-uusapan tayo. Ano ba yun? At isa pa, Pidjong. Matagal na akong wala sa serbisyo. Magwawalong taon na. Ho? Hindi ba, Pidjong, dati kang informer? Oo. Kaya lang ho eh, walang nakakalam dito. Sa katanayan ho eh, kasama pa ako sa 4. Hanggang ngayon, pag pumupunta sila rito at may hinanap silang tao, nakakatulong naman ho ako. Sir, meron ho ba kayo hinanap tao dito? Maaring wala rito sa lugar ninyo. Pero kailangan ko rin ng tulong mo, Pidjong. Sir, sa laki ng utang na loob ko sa inyo, kahit buhay ko, hindi kayo magdadalawang salita. Sinong tao hinahanap niyo? Kamusta ka, Tambol? Sir! Tuloy kayo, sir! Po kayo, sir! Po kayo! Mukhang gumanda ang buhay mo ngayon, ah. Oo nga ho, sir, eh. Alam niyo, Teniente, medyo nakaunahon ng konti sa negosyo. Mula ho nung mapasok ako, nagpapasalamat nga ako at hindi niyo ako naidi masyado, eh. Nung lumabas ako, medyo nakapagtayo ng konting negosyo. Nagkakatayo ako ng baboy ngayon. Nabalitaan ko, Tambol, na napasyal ka daw sa Pulong Bato. Saan ho yun, sir? Alam niyo, Teniente, yan totoo nun. Hindi ko makaalis sa lugar na ito, eh. Dahil araw-araw may kinakatay kami baboy. Kulang na kulang nga ho ang rasyonan namin dito, eh. Kung totoo nun, nung dumating kayo, naglilista ho ako ng pautang. Sir, magmerienda muna kayo. Tinay! Tinay! Andito si Teniente, bisita natin. Maganda ka nga nung si Charang Bulaklak. Yung crispy pata, init na. At saka, wag mo nga palang kakalimutan yung suka na may sili at saka toyo, ha? Ay, naku, nakakaya. Dali-dali mo naman. Sir, sandali lang ho yun. Tambol, saan ko ba makikita si Bertong Tisoy? Nang Pasay, sir? Oo. Ang huling balita ko rin, sir, nasa bandang Cavite. Teka. Dasmariñas! Doon nga! Dasmariñas, Cavite, sir. Sa Pulat Simula, nakita na ninyo ang tulong at malasakit na aking isinasagawa sa bayang ito. Bagamat 3 taon lamang ako naninirahan dito, nagpapasalamat ako sa inyo na ako'y napabilang kandidato para konsyal.
Dito ba nakatira si Bertong Tisoy? Pwede ho ba siyang makausap? Sandali lang ho, tatawagin ko. Maasahan niyo kami, Mr. Marcelo. Salamat. Salamat sa inyo. Marcelo lang tayo, ha? Mga kasama, isandali lang. Sige. Nasaan siya? Ayun siya. Sige. Bumalik ka sa taas. Intindihin mo mga bisita. Oo. Kamusta ka, Tisoy? Teniente, hindi Bertong Tisoy ang pangalan ko rito. Ang pakakilala nila sa akin ay Alberto Marcelo. Sa katunayan ay nilulunsad nila ako para maging kandidato sa pagkakonsyal. Nagbagong buhay na ako. Mapayapa na akong nananahimik sa bayang ito. Berto, kung may kinalaman ka sa pagkamatay ng isang pamilya sa Pulong Bato, mabuti pa magtapat ka na kung di pa sasabugin ko yung tiyan mo. Inuulit ko, tulad ng sinabi ko, mula nang lumabas ako sa bilangguan, nagbagong buhay na ako. Wala akong nalalaman sa mga pangyayari. Pinagsisisihan ko na ang mga nagawa kong masama, teniente. Totoo ang sinasabi ko, wala akong nalalaman sa mga pangyayari. Huwag kang pakakasiguro na ako'y napaniwala mo. Babalik ako, Berto. Madalas ako kumain dito, Mario. Nakita mo, marami tayong mapagpipilian. Bilhin nyo kami, ha? Ito, yun. O, dyan kami. Ito, tsaka yun. Dagdagan nyo lang kanin, ho? Sarap ng ulam dito. In-order ko lahat ng paborito mo, lalo na yung special fried chicken. Pidyo, huwag ka na masyadong order na marami. Hindi pa naman ako gutom, eh. Ano? Sa haba ng lakad natin, kailangan maglagay ka kahit ano sa tiyan mo. Abay, baka kumapano ka. Siya nga pala, Mario. Bukas, patambay ako sa Moriones. Hanapin ko si Bentutok. Baka makakuha ko ng impormasyon. Kumain ka kahit konti. Yung cheat nga namin doon. O, ito. Ayun. Salamat na lang, hinihintay pa ako sa bahay. Mario, siya ba? Buwisit na buhay ito. Patay na naman ang araw ko. Kasi naman niya si Pidyong eh.
Magmula nung dumating kanyang kaibigan, hindi na tayo nintindi. Ayan na pala siya eh. Oh, ba't ka narito? Di ba kayo lumakad? Hindi! Aalis na ako rito. Lilipat na ako kay Aling Norma. Ano? Eh dapat! Bentagal mo na rito, hindi naman tayo kumikita. Ayaw pa mamahinga. Sinabi ko naman sa'yo, puro ugat na yung mga binti mo. Pijong, pinabibigay ni Josie. Nauna siyang umalis sa amin eh. Kumita ba? May pamasahe kayo? Wala eh. O manghirap kayo sa labas? Pambihira, pamasahe lang, hindi pa kami mabigyan. Huwag na kayo mag-uungol at mahina ang kita. Hindi dapat nangyari yung Pidjong. Maring siya lang ang tao makapagtuturo sa akin kung sino pumatay sa aking pamilya. Ako man, Mario, pinipilit kong kilalanin ng taong yun. Pero hindi ko malaman kung kaninong pangkat konektado. Nasisiguro ko, upahan siya. Hindi bali. May paraan pa para malaman natin kung sino ang mga kasama ng taong yun. Doktor, pisang ko siya. Wala ba siyang nasabi kung sino pumatay sa kanya? Dead on arrival na siya na dumating sa ospital. Nasa homicide na ang kanyang investigasyon. Lisa! Ano ba? Tagal mo naman dyan ah. Sandali lang. Bilisan mo! Ano ba naman? Tagal mo sa banyo, isang oras ka. Sarehado ka naman. Basta mula kanina dumating pa yung tiis ng ulo mo. Pag sinasabi nga rito. Ano wala? Basta pa buhok ko eh. Ganyan ka naman eh. Nagawa mo akong manika kung kailan mo ako gusto. Saka mo lang ako pinaglalaruan. Sweet, marami akong problema eh. Alam ko naman pinagkakaganyan mo eh. Napatay lang si Putol. Isang balisa ka na. Uy, bakit? Ipinsa ko yun eh. Kahit tabi, sa uri ng hanap buhay ninyo, lahat kayo, diyan ang kauwian. Ba't ka ganyan magsalita? May atraso ba ako sa'yo? Hindi ba lahat naman ang gusto mo? Binibigay ko naman ah. Oo nga, pero kulang naman ako sa pagmamahal. Para kang kubrador ng ilaw kung umuwi ng bahay eh. Alam mo, pagkukubrador ako sa wedding, para araw-araw, patatamahin kita. Bakit mataon? Kumayag ito. Kung kailan ka hindi, lumaki istorbo. Ano ba? Istorbo ka? Magandang gabi sa'yo, Dalton. Hindi ba ako patutuloy? Sino ka ba? Hindi naman kita kilala eh. Masyado kang malilimutin. Hindi ba kailan mo lang ako nakita? Ano mo nakita? Hindi ko alam pinagsasabi mo. Ngayon lang kita nakita eh. Pinsan mo ang pinuntahan mo kanina sa morgue, hindi ba? Oh, bakit? Alam mo, Dalton, ang pinsan mo ay may kinalaman sa pagkakapatay sa buong pamilya sa pulong bato. Ha? Oh? Bakit niyo sa akin sinasabi? Wala akong kinalaman sa patay yan. Dalton, ang napatay ay aking asawa. Ang dalawa kong anak. Kung sino man ang may kagagawa no,
Magkikita rin kami. Maaaring bukas. Maaaring sa makalawa. Papatayin ko sila. Dalton. Hindi ba may kasabihan tayo na kapag buhay ang inutang? Sino ba yun? Marami ka pa tinatang! Bakit ba? Nangyari yun? Ba? Ano ba nangyari sa'yo? Wala pa kaya naman. Ika ka na lang dyan. Tatanungan naman ah. Sorry. Hello? Hello, Bogart? O, Dalton, bakit? Bogart, buhay si Magtanggol, galing dito. Sino magtanggol? Si Tiniente, yung niyari natin sa Pulong Bato. Buhay siya. Lasing ka ba? Naluloko ko na yata. Bogart, hindi ako lasing, hindi ako naloloko. Totoo sinasabi ko sa'yo. Nihinala ko na, palagi ko siya hiwari kay Putol. Tsaka napansin ko sa kanya, parang pinagdududahan niya na isa ko sa pumatay sa kanyang pamilya. Paano nangyari yun, di? Di ba hinintay pa natin yung libing? Oo, hinintay nga natin eh. Ano malay ko nga, hindi ko madali. Naguguluhan nga ako eh. Bogart, tulungan mo ko, paano gagawin ko? O sige na, pupuntahan na lang kita bukas. Oo, para ka ha? Darling, walang duwag ka pala. Sino to? Hindi ka lang nga, alisin ko yung nervous mo. Ninervyos, pata ko ninervyos eh. Sandali lang. Wala akong tubig. Hindi ka naman sinasabi ko sa'yo. Totoo sinasabi ko sa'yo. Nakausap mo si Magdang. Pinawag mo ko pa nga rito eh. Alam mo kay Lisa. Sa taong nagpunta rito kagabi, pero talaga hindi ko nakikilala. Baka guni-guni ko lang yaman. Bogart, hindi ko yung totoo sinasabi ko. Nakausap ko pa si Magdang. Puro kakataranta doon. Baka naman pinahirapan mo lang ito kagabi. Kaya ako naman mapasok sa utak ng tao. Ikaw talaga puro kambiro. Good morning, boss. Makakausap ko na ba ng matino yan? Sa tingin ko medyo kalmado na siya. Madaling tumaas ang presyon ko. Alam mo yan, Dalton. Kaya tiyakin mo lang na may kabuluhan ang sasabihin mo sa akin. Boss, totoo sinasabi ko. Buhay si Mario. Pinuntahan niya nga ako sa bahay. Matagal kami nagkausap. Pero, boss, hindi ako nagpahalang niya-nervous ko. Kaya nga tinawag ko agad si Bogart. Pero ayaw naman niya paniwalaan. Paano ako naniniwala sa kanya, boss? Magkasama kami ng tirahan namin si Mario at ang kanyang pamilya. Yun nga rin ang kinatatakot ko. Pero imposible naman multi ni Mario kausap ko, boss. Tama na. Boss. Ang hirap sa'yo, Dalton.
Sa dami ng kasalanan mo, pati utak mo ay pinamamahayan ng demonyo. Dalton! Ikaw at si Bogart ang kinuha ko. Dahil nalalaman kong buwang yung loob at mapapagkatiwala ng yung pagka. Pero ngayon lumalabas na nervyoso ka. May patay ba na nabuhay? Boss, totoo sinasabi ko, hindi ako naluloko. Buhay si Mario. Tinitiyak ko niyan, tsak na babalikan ako. Gusto ko na rin sanang maniwala. Pero, ang pinagtataka ko, sino yung pang-apat na inilibing? Yan ang aalamin natin. Saan lugar ninyo? Doon ho, boss. Tyron. Boss, tutuloy pa ho ba tayo? Maraming patay dito Natatakot ako Gago! Talagang maraming patay dito! Simenteryo to Tana. Kayo na, Mauna. Sige, sunod na! Oh, ano bang hinintay nyo? Aba, tulungan mo. Oo. Bogart, ikaw na. Baka magalit sa akin si Magtanggol Hawakan mo to. Bogart, ikaw na ang matak. Tatakot ako Boss, nakita niyo na. Sinabi ko sa inyo, buhay siya Boss, wala siya rito. Sabi ko sa inyo, nakausap ko siya Stupido! At ipinagmamalaki mo ang buhay siya? Ipinagmamalaki mo pa ang inyong kagaguhan? Paano ang pera binigay sa inyo? Hindi ko nga maintindihan, boss, kung paano nangyari ito Oo nga, boss. Palagay ko, may sa anting-anting ang magtanggol yan Tsak na babalikan ako niyan. Ikaw, tayo lahat. Hantingin tayo isa-isa niyan. Tumigil ka! Kung totoo mang buhay siya, hindi siya ang hahanap sa atin. Tayo ang hahanap sa kanya.
Hala, pasok ulit yan. Ha? Oo. O sige, pasok na natin. Boss, hindi ba kayo natatakot? Baka andyan lang eh. Nagmamadyak sa atin eh. Maxim, saan ba napulot ang kubardeng ito na takot sa sarili niyang anino? Baka ho. Tama ka na, huwag ka na sumagot. Pati tuloy ako napapagalitan. Sige, bilisan mo. Oh, ito na pala si Bogart. Ano ba lang mo? Kanina pa kami nintay natin station. Ano nangyari? Pati si Dalton, wala rin. Tawag na ng tawag si Belo. Pero rin lang rin ang telepono, wala sumasagot. Magre-ring man yun eh. Magkakasama kami. Ba't saan ba kayo nagpunta? Ang haba kasi nakapal. Malaking problema. Problema? Oo. Totoo nga pala tinawag sa akin ng Dalton. Buhay si Magtanggol. Buhay? Yung pamilyang tinira niyo sa pulong bato? Oo, yun nga. Eh, ano nang masama ron? Eh, total, kakwarto naman tayo sa kanya. Eh, panibagong dilihensya na naman to. Ang hirap sa ibig eh. Walang laman ng utak mo, kundi puro dilihensya. Alam mo ba na pinagsususpecha ni Dalton na yung tumira kay Putol ay si Magtanggol? Ang hirap sa'yo. Isa kang antigong tirador. Panging misida lang, matatakot ka. Sino natatakot ako? Punta mo na si Dalton. Kailangan niya ng alalan. Bogart, anong silbi namin? Ang dami-dami mong kasama. Di wala na makakadikit sa'yo. Oh, maglalaro lang tayo. Palagi ka ko ng beer. Sige, magbuti pa. Bogart, anong itsura ng Magtanggol na yun? Ha? Oo, halika na. Halika na sa labas. Kumupisa lang natin ah. Padulong tayo nyo, halika na. Ang pera na to, ay palang ginagalaan eh. Namadali ka! Bakit tumatakbo ka pa? Tarantado ka pa rin! Talo ka pa rin, tarong! May si Magtanggol na doon sa loob! Sino doon? Tago yung nakaupo! Yung katabi ko! Yung ba? Buka! Buka! Doon!
Ako ba inaabangan niyo? Huwag ka magkakamaling kumilos ng isa. Sino nagutos sa inyong patayin ako? Alam kong upahan ka, Bogart. Isa ka rin ba sa mga upuhan na pumatay sa aking pamilya? Lumuwas na rin ang daga sa kanyang lugar. Matinik din ang demonyo. Nakakadalawa na siya sa mga bata. Kaya lang, hindi kaya tayo sinigaw ni Bogart. Kilala ko ang mga batang yun, Barakuda. Mapapatay mo sila, hindi sila sisigaw. Eh, sino naman daw yung kasama ni Mario kagabi? Ano pangalan nung sinasabi mong bugaw? Pidyong. Pidyong ng Blumentritt. Tulong kayo! Sir, ang inyong ibig niyo sabihin kayo ang kasama ng taong ito. Oo nga, Santos. Pwede ba kayong sumama sa amin? Bagong lahat, gusto kong malaman mo na nung dumating sa amin ang report tungkol sa pagpatay sa iyo at sa iyong pamilya, hindi kami nag-aksaya ng panahon. Pinasok namin kaagad ang kaso. Ngayon, siguro nagtataka ka kung bakit namin alam na buhay ka pa. May mga hindi kilalang taong nagsadya sa kampusan ko ng pulong bato at binuksan ang nicho mo. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo na mga taong yan ay kaaway mo. At ngayon, natitiyak na nila na ikaw ay buhay pa. Sir, ba't mo sinasabi sa akin yun? Isa, para mag-ingat ka. Pangalawa, may isang napatay sa taong nagangalang Bogart. This man was a known hired killer. According to our investigation, his assailant is a companion of a small-time pimp named Pidyong Blumentritt, and who fits your description. Hindi ko na kailangan tanungin sa iyo kung ikaw nga ang pumatay kay Bogart, dahil alam kong ipagkakaila mo at wala rin kaming sapat na katibayan. Kung ako sa iyo magtanggol, ipaubaya mo na sa amin ang kaso ng pamilya mo. May papangako mo ba yun? Sir, madali ang mga ako. Kung hindi rin lang mapapako. O, anong sabi ko sa'yo? Hindi ka mapapakante. Ikaw lang masyado kang mainipin Oo, kaya mo lang ako kinuha dahil ako na lang natitira dyan Ikaw naman masyado. O, yung cut ko, baka makalimutan mo, ha? O, ikaw rin. Sandali lang. Atik muna. Iyak ka muna. Hello? Pidyong, kilala mo ako, no? Hindi ko kilala. Hindi, ah.
Ulan nito. Ulan nito. Arte-arte pa. Ikaw nagpayari kay Putol. Tsaka kay Bogat. Pare, sandali lang. Kilala mo si Mario? Mario? Sino ang Mario? Si Tiniente Magtanggol. Hindi ko kilala yun. Pidyong, para hindi ka lalong masaktan, mabuti pa'y ipagtapat mo na sa amin kung nasan si Mario. Alam namin na bukod sa iyong pagbubugaw, ay isa ka pang matinik na informer. Talaga po, hindi ko alam kung sino Mario sinasabi niyo. Tarantado ito. Nilolokong pa kayo. Kitang-kita ka. Nakasama ka ni Mario nung patay niyo si Mario. Wala po ko nalalaman din. Wala po. Kanisa! Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala na to, boss. Ay, naku, ano ba nangyari kay Pedro? Pedro mo? Ay, bakit? Ano nangyari dyan? Ay, naku, panaliwa ko na ba? Binugbog eh. Bakit kaya Ay, lumayo-layo kayo. Layo kayo, Lalo hindi makakahinga. Paparahan natin. Bigyan nyo ng baka. Naku, ay, si Pedro pa ako. Ano ba nangyari dyan? Luwagan nyo ng konti. Luwagan nyo. Hindi kita tinuro. Hindi kita tinuro.
Magtanggol? Kamusta ka, Martin? Kailan naman kaya ang libing mo? Libing? Ano ibig mo sabihin? Alam mo pala yung Bogart na. Dati kaming magkarancho eh. Alam mo na, nakikibagay. Saka matagal kaming nagsama niyan eh. Alam mo ba nga kung pumatay sa kanya? Ha? Wala ka dapat ikatakot. Walang mangyayari sa'yo kung tutulungan mo. Ano ibig mo sabihin? Hindi tayo maglokohan. Huwag magtanggol. Huwag. Alam ko ikaw at si Marco. Ang siya nagplanong puputay sa aking pamilya. Wala akong nalalaman sa nangyaring yun eh. At saka isa pa eh. Sumusunod lang ako sa pinag-uutos ni Barakuda. Nasaan si Barakuda? Boss? Bumbal! Okay na rin si Bumbal. Ha? Boss, masama ang balita. Nangyari si Maxim si Bombay. Ano? Napatay sila sa libing ni Bogart. At ang suspect na Dalton, si Magtanggol, ang tumira sa kanila. Kung ganon, posibleng alam na ni Magtanggol ang lahat. At maaaring Baka may customer ka, iwanan mo na muna. Ha? Oo, talian mo. Kailangan kita rito. Baka umalis tayo, ha? Baka tumuloy tayo ng probinsya. Ngayon din gabi. Oo, bilisan mo, ha? Oo, ngayon din. Pupunta na ako dyan.
Teka, ba't kailangan pa sa labas? Gusto mo ba magkagulo dito? Yun pala eh. Kaya sa labas. Dalton? 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 Oh, Akala ko ba alis tayo? Ba't nag-i-steambat ka pa? sandali lang ito. Si Magtanggol nasa club. Ha? Nasundan ka? Hindi, pinaharang ko sa mga bouncer. Delikado lagay natin dito. Kailangan siguro magpapagano tayo bago tayo pumunta sa probinsya. Oh, sandali lang. Hintay mo na ako. Ha? Sige. Dalton! Dalton! Nasaan? Tutulong ko tayo tatama. Anton! Ano mangyari sa'yo? Si Magtanggol. Nasa kote ako. Si Barakuda nasaan? Barakuda! Si Dalton! Nandyan! Barakuda! Barakuda! Alam ko si Magtanggol! Kasama ko! Itinuro mo ang lugar nito! Paano papatay siya ako? Mabuti nga hindi niya ako pinatay. Talaga napaka-inutil mo! Luwag! Barakuda! Patay!
hinahanap mo, Bartula. Ang ginamit ng mga inupahan mo sa pagpatay sa aking pamilya. Maniningin na ako, Bartula. Sa mga buhay na inutang mo. Hindi lamang ako may utang magtanggol. Ikaw rin. Ikaw ang dahilan kung bakit naging inutil ang aking anak. Buhay nga siya. Pero mistulang patay. Palutin sa ginto at salapi. Ngunit ang isang buhay kahit kaila'y hindi mabibili. Hindi ba't mayroon tayong isang lumang kasabihan? Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Maaring mangibabaw ang utos at batas ng salapi. Maaring makasilaw lalo na sa mga nag-iibig. Subalit huwag limutin itong lumang kasabihan. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran.